hi guys! Welcome back to my channel. So, this video, papakita ko sa inyo kung paano ako treatment ng buhok sa bahay. Yes. Mahilig kasi ako magkulay. Kung mapapansin nyo, medyo hindi pantay yung color ng hair ko kasi madalas ako lang yung nagpapatong-patong. Though, minsan naman, pupunta akong salon. Kaso, minsan maraming tao, nakakatamad. Tapos, medyo mahal. Itong video na to ay first time ko gagawin dito sa aking channel. Pero hindi ko to first time ginawa sa aking buong buhay. So, mahilig naman kasi ako talaga mag-DIY. Kahit mag-color ng hair, I'm sure maraming makaka-relate na hindi lahat naman tayo pumupunta sa salon kasi minsan mahal or minsan walang time or minsan mahal lang talaga. So, 'di ba, minsan nagtitipid tayo. So, kailangan nating gumawa ng paraan kung gusto pa rin natin mapagbigyan yung mga needs and wants natin na kaartehan. So, hindi na bago sa akin yung mag-treatment ng buhok na ako lang yung gagawa sa bahay. So, I'll share to you what I do at home. So, pag gusto ko magpa-treatment din minsan ng hair, kunwari hair spa or hot oil, minsan bumibili na lang ako sa, kunwari HBC, ganun. Tapos, ako na lang yung gumagawa. So, papakita ko sa inyo kung paano rin ako nag-hot oil dito sa bahay. So, ngayon, ang gagawin kong pang hot oil is worth 21 pesos only. Yes, 21 pesos lang. You heard it right. 21 pesos. So, let's begin. Before pala tayo mag-start, papakita ko lang sa inyo yung condition ng hair ko as of now. Actually, dati talaga, nagpa-reband ako, pero 2-3 years ago na yun. Kasi, masakit din, nasasaktan din ako yung mahabang process. Tapos, at the same time, medyo nanghihinayang ako kasi, aaminin ko, yung una mo namang reason pa nagpapareban ka, hindi para maging healthy yung buhok mo, di ba? Kundi para mag-straight siya. Since lagi rin ako nakaban, wala rin, parang wala din. Lagi din siya nag-wave. So, ngayon, hindi lang medyo halata yung wave kasi medyo may times na maganda yung paghatuyo ng buhok ko kahit kusa ko lang siyang hinayaang matuyo. Minsan maganda, ganito. Pero most of the time, ang itsura niya is medyo buhaghag ng ganyan, yung nakaganon. I'm sure maraming makaka-relate sa akin dito. Tapos, tikwas-tikwas. Tapos, hindi siya manageable. Hindi ganun talaga yung buhok ko. Medyo matigas yung ulo ng aking mga buhok. Matigas yung ulo ng buhok ko. Di ako yun. Sa hama. Kakay wants to say hi. Bagong gupit si Kakay. Ayan. Gusto niya rin. Gusto mo na pa hot oil? Kagugupit mo lang eh. So, ayan. Yung hair ko kasi is masyadong makapal. And kaya may tendency talaga siyang magbuhaghag na ganyan. Lalo na pag lagi nakaipit, nag-wave yung dito. And ang problem ko pa is, nagda-dry. Siguro nga kasi last time nag-bleach ako eh. DIY bleaching ang ginawa ko. So, medyo na-deads yung konting hair ko dito. And I am prone to split ends also. Though, the last time na super damaged talaga yung hair ko, nag-try akong gumamit ng Dove. Intense repair, both shampoo and conditioner. And malaki na itulong niya sa hair ko. I would say malaki talaga. Dati hindi ganito kaaya-aya tingnan yung buhok ko. Anyway, ngayon papakita ko yung mga kakailanganin natin na gamitin dito sa procedure na ito. First, kakailangan natin ng ipit. Yes, kasi isa-section natin yung hair natin para mas madali natin mapahira ng product. Brush. Pwede rin naman suklay. Kano ba to? Hindi ko sure kung 20 o 30. Basta hindi lalagpas to ng 50 pesos. Yes. Pero pwede rin naman na suklay lang. Yung gantong suklay lang, yung manipis, yung pang-tease, pwede rin naman na yun na lang yung gamitin nyo. Or, para kung gusto nyo talaga na libre, ang gamitin nyo na ay kamay. Pwede yun. Okay? So, next na kailangan natin ay gloves. Ito, hindi ko rin binili to kasi may stock kami sa bahay. Pero, pwede rin baka hindi mag-gloves kasi hindi naman matapang usually pang hot oil. Pero kung ayaw nyo lang ng messy, ayaw nyo na dudumihan yung kamay nyo, kasi baka mamaya nagkulay kayo gano'n, tapos, di ba, mga ganun-ganun yung mata nyo. So, para safe, pwede kayo gamit ng gloves. Kung bibili nyo lang din to, mura din to. Magkano ba to, mga gloves? Nung college kasi ako, 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos per pair. Next, na kailangan natin ay, tara, ito. Siguro naman meron kayo nito sa bahay. Ito ay isang ulam burger. CDO ulam burger. Or kahit na ano lalagyan lang, Tupperware, kahit hindi bilog, pwedeng square na, pwede lang natin lagyan ng product. Kailangan din natin ng towel.
yes, ng towel. Ayan. Maliit na towel lang to, para lang sa pang-cover natin sa ulo mamaya. Ito na yung final product na kailangan natin. This is the Monea Salon Professional Series. May tatlong hindi ko alam kung ilang klase ito, pero meron ako na-try na isa. Tapos, ito yung second time na itatry ko. Kung naririnig nyo, may nag-happy birthday sa background kasi yung kapitbahay namin nag-video okay kasi obviously may birthday. Siyempre, wala naman ako magagawa, hindi kami sila mapapahinto. So, tiisin na lang natin naririnig nating background. At least, hindi na ako maglalagay ng background music sa video na ito. Okay. So, ito ay Moroccan Hot Oil Treatment with Argan Oil. Actually, madalas ko naririnig yung Argan Oil. Ngayon, for hair and for skin, madalas ko naririnig na ingredients yan. Babasahin ko muna. With Argan Oil, a classic hair treatment cream yet revolutionary as it contains a potent hair strengthening and nutritive argan oil. Argan oil is a plant oil produced from the kernels of the argan tree that is exclusively grown in Morocco. It has been commonly known as Moroccan oil used for nutritive and cosmetic properties. Monea Hot Oil Treatment with argan oil enriched with hair nutrients remarkably helps in conditioning the hair and scalp, making hair shinier, smoother, and stronger than before treatment. And meron din siyang instructions sa likod. Number 1, wash hair with shampoo. Ginawa ko na yon. Mukha lang hindi, pero naligo na ako kanina. Next, rinse well with warm water and towel dry. Nag-towel dry ako, tapos kaya ko na lang siyang matuyo na kusa. Hindi ako nag-blower. Number 2, apply Monea Hot Oil Treatment on scalp from nape to forehead with gentle massage for 15 to 20 minutes. So, ang gagawin natin ngayon ay isasalin ko na itong product sa ating lalagyan. Para naman hindi messy, dito na lang natin siya ilalagay. So, ito ay 20 ml and this cost 21 pesos only. Yes, 21 pesos lang din to. Available to sa, I'm not sure kung sa HBC meron pero sa Robinson Supermarkets, Evergotesco, and Market, and sa Watson's, hindi ko rin sure. Pero ilalagay ko sa baba yung kung saan nyo ito mabibili. So, lagyan na natin. Ang itsura niya ay cream na parang parang pangkulay. Yes. Tapos yung amoy niya, amoy salon. Kung ano yung naamoy ko sa salon, ganun yung naamoy ko. Simutin natin kasi sayang, 21 pesos din to. Ako nag-on ng camera, nag-ooperate, kailangan kong gamit ang gloves para pag pinindot ko yung camera, hindi naman siya messy kasi lagot ako sa kuya ko. Gagawin ko is hahatiin ko muna ang aking hair kasi nga medyo makapal ang aking hair. So, hatiin muna natin dito sa gitna. So guys, nasa sa inyo talaga kung saan kayo mas madadalian. Kung mas madadalian kayo na kamay yung gagamitin sa pagpahid, go. Ngayon, kung mas gamay nyo gumamit ang brush, then go then. Okay? So, it's really up to you. Pero ako, para mas gusto kong gamitin ngayon ng kamay. Kasi nga, pag kamay, lalo na kung nag-iisa ka, mas mafe-feel mo kung nalalagyan mo lahat ng parte, ng scalp mo, tsaka ng hair, kesa pag-brush. Kasi pag-brush, pag nasa likod na, parang hindi mo na nakikita. Konting product, lalagay sa scalp and sa hair. Amoy ano siya talaga? Amoy salon. Kasi 'di ba, may amoy na yung pag na-amoy mo, maaalala mo isang bagay o kaya isang lugar. Ito 'yun, salon. Parang hindi yata sa akin kasya yung 20 ml kasi makapal yung hair ko. Pero tingnan natin. Ay, malamig siya sa malamig siya sa scalp. Nararamdaman ko na siya malamig. Kung na-try nyo na din to, yung ganito, and you have a different style or technique sa pag-hot oil sa bahay, lagay niyo sa comments para mabasa ko. Kasi na-realize ko, syempre yung hair, dati din hindi rin ako maalaga sa buhok. Actually, hindi naman ako super maalaga. Pero ayoko rin naman yung, problema natin kay Kai. Ay, masungit! Kikis lang ni ate. Man talaga masyado iniintindi yung hair ko. Kaya lang, minsan din,
nakakaano lumabas. Yung, pag hindi nakatali yung buhok ko, para akong bruha. So, tapos, hindi ko pa siya masukli na maayos. Pag nalagyan nyo na yung, hindi ko sure, hindi yata siya sa akin kasha, pero pagkakasyahin ko na lang siyang pilit sa aking hair kasi yun lang yung meron ako. Nagre-ring yung phone namin. O, diba? Ang dami kong background music. May nagbe-video, nagre-ring yung phone. Oh my gosh. Sige. So, punta na ako sa second layer. Ang ginagawa ko, guys, kasi pag may gloves, minsan mahirap mag-separate ng buhok. Eto. Yung kabilang dulo ng supply, yun ang ipapanghati ninyo. O, diba? Parang wala na itulong yung ginawa ko. Tayo ng hair. Ay, ng hair. Product. Tapos, lagyan sa scalp. Ang sarap niya sa ulo malamig. Nakaka-relax. Masakit pa naman yung ulo ko kasi, diba, mainit. Tapos, biglang umulan ng malakas. Ayan. Umulan na kaya pala umulan ng malakas kasi nag-video ko yung kapitbahay namin. Siyempre, hindi mo naman kasi sila mapipigilan. Pag nag-hot oil or nagti-treatment na hair spa, kailangan minamassage daw sa scalp. Yan. So, massage natin yung scalp. Pero mas masarap to kung may gumagawa na iba, no? Para mas feel mo yung massage. Kasi pag ikaw yung nagmamassage sa sarili mo, parang hindi masarap. Diba? Mas masarap yung iba yung nagmamassage sa'yo. Para sure din pala, for safety precautions lang, if sensitive yung scalp nyo, bago kayo gumamit ng ganito, lagay muna kayo sa konting part. Tapos, mga after 10 minutes, walang reaction, pwede na kayo ituloy. Kasi minsan may sensitive yung scalp, namumula, o kaya nagsusugat. So, kailangan i-test nyo muna. Feeling ko nga, hindi sa akin kasya yung pero pagkakasyahin ko siya, magkasya ko. Sarap. Sarap malamig. So, simutin natin. Sayang. Sayang, tataas na mga bilihin. So, massage daw for 15 to 25 minutes. So, mag-chika-chika muna tayo. Chika-chika. Kailangan, malagyan yung scalp. Alam mo, feeling ko, kung iba gumagawa nito, antokin ako. Kasi malamig sa, kakantok. Sarap. Yan, di ba? Masarap sa salon pag ginaganyan. Yan. Medyo hard massage. Kasi pag syempre kayo gumagawa sa sarili niyo, hindi naman ganun kasarap. Malamig. Tsaka mabango. So, naka 15 minutes na ako. Hindi, mga siguro 13 minutes. Ng pag-massage ng hair. Mukha na ako siopaw. Oh my gosh. Ngayon lang ako nakita na nakagantong hairstyle. And ang laki ng mukha ko. So, ngayon na gagawin natin, prepare natin yung pang-steam. Kung syempre nasa salon kayo, merong steamer. Pero, since nasa bahay ako, wala kami steamer. So, ang gagawin ko ay ibabalot ko. Yung iba kasi, kahit ako, ginagawa ko before, yung ano tawag doon? Shower cap, pwede yun. Dati yung shower cap, ginagamit ko yun pag nagtitreatment ako. Pero kasi ang halagay dito, if steam is not available, cover head with hot towel for 15 minutes. So, first time kong gagawin to. Kasi parang yung nagagawa ng steamer, ganun din yung magagawa ng towel kasi mainit siya. No? So, prepare na natin yung towel para mag-steam na yung hair natin, para lumabas na yung oils ng ating scalp and ng ating hair. So, punta na tayo dun. So, ito na yung towel natin. Binasa ko muna siya ng malamig. Yan. Yan tapon natin. Malinis yan. So, kumuha ko ng hot water. Pwede kayo magpakulo, pero ito kinuha ko sa dispenser, sa water dispenser, mainit. So, mag-ingat and pawang professional lang po ay bulol. Bawang professional lang po ang gumagawa nito. Hindi.
Kung medyo bata pa kayo, patulong kayo sa inyong mother, okay? Kasi mainit siya, no? So, paano ko ito pipigain? Mainit. Hindi. Kaya niyo naman kasi hindi naman siya yung sobrang super init. Kaya ako siya binasa din konti na malamig na water. So, mainit to, pero yung tolerable naman yung init niya. Ito na yung towel natin na mainit-init. Hindi naman siya sobrang init kasi hindi ko siya mapipiga pag sobrang init. So, tatagalin ko na sa pagkakaipit yung hair ko. Ang gagawin ko, ibabalot ko siya kung paano ko balutin yung hair ko pagkapaligo. Tapos, ikot natin. Dapat walang hair na nakalabas. There. Tapos, ayan. Siopaw na ako. Tapos, para hindi to yung dulo, para hindi siya gano'n na gano'n, iipit niya sa likod. There. Tapos, manghuhula na kayo. Hindi, joke lang. Oorasan nyo na 15 minutes steam yung hair para lang lumabas yung oils ng hair natin. So, nakalipas na ang 15 minutes and babalawan ko na siya with warm water. And, babalik ako after that. Kasi hindi ko naman video sa banyo. Baka mabasa yung camera. Wala na akong gamitin. So, bye-bye. So, nakapagbanlaw na ako ng aking hair. Ayan. Pigain pa natin ang ating buhok bago natin i-blower. Pwede din naman siyang hayaan nyo lang patuyuin kusa, pero gusto ko siyang i-blower. Hindi ko alam pero sana mapapansin nyo dito sa video na ang shiny, yun yung gusto ko pag nagte-treatment. Kaya kahit wala akong time magpunta sa salon, ako mag-isa, gusto kong gaganito. Kasi feeling ko, kahit pa parang nakakabawi ako dun sa damage na ginagawa ko sa buhok ko. Kasi syempre, lagi ako nag-blow dry, tapos minsan nagka-curl ako or nagpa-plancha para straight. Tapos, minsan kahit basta tinatali ko, so, di ba masama yun? So, tingnan nyo, minsan kasi, napapansin ko talaga parang undry na nung hair ko tingnan. Tapos, alam niyo yun, yung parang, hindi naman patay, pero parang andal. Ito yung gusto ko pag nag-treatment ako. Tingnan nyo, parang ang shiny nung hair. Diba? Diba? Parang may oil. Ganito yung usual buhok ko pag gumagamit ako ng oil. Yung mga pang gloss ng hair. Pero ito, tinan nyo, wala. Natural yung pagka-shine niya. And, hindi ko alam, feeling ko lang naman to Hindi ko alam sa feeling nyo. Pero feeling ko kasi, pag ganito, lumalabas lalo yung color ng hair ko. Feeling ko, nagiging matingkad ulit siya once nag-treat ako ng hair. And, kung makikita nyo, ang bagsak niya, sana laging ganito yung buhok ko. Huwag niyo kalimutang i-check yung vlog ko, www.mixemotions.wordpress.com kasi ilalagay ko to doon, ipopost ko. And titingnan ko kung for how many days ganito yung hair ko. Kunyari, tatagal siya 3 days or 4 days para alam niyo yun, malaman ko din sa sarili ko kung dapat ba twice a month or once a week ako naggaganito. Kasi napakadali lang naman ng procedure, diba? Pwede naman kayo gamit ang kahit na ang product. As long as na, gano'n din siya, parang pang hot oil. Nakakatuwa, Nakakatuwa kasi ang lambot ng buhok ko. Tsaka ang bango. Hindi siya yung, kasi dalawa yung natatanda kong amoy sa salon Yung amoy na mabangong salon, tsaka yung amoy na amoy gamot. Yung gamot mabaho na. Alam niyo, ibig ko sabihin ko. Lagi ka nagpupuntang salon. Pero ito mabango siya. Hindi rin siya too strong yung amoy. Mild lang. And hindi man ako nangati or whatsoever. And dun sa vlog ko, lalagay ko din doon kung
minsan kasi, pag may nagagamit akong product, nagkaka-pimples ako either sa leeg or sa batok or sa likod. So, tingnan natin kung kamusta naman itong product na to sa aking balat. And there, that, i-review ko lang ang ginamit ko lang ay towel, na which is meron naman kayo lahat sa bahay. Water, syempre, libre naman yun dito kasi hindi naman ako nagbabayad ng tubig namin. Tapos, pwedeng suklay or kamay lang yung pag-apply nyo sa inyong hair. And yung product na ginamit ko is this Monea Moroccan Hot Oil Treatment. Alam ko, iba-iba sila ng ganito eh. Ano ba, flavor? Hindi. Iba-iba sila ng types ng ganitong pang hair treatment. So, pwede kayong mamili. And kaya ako to tinry din kasi ang mura niya, imagine 21 pesos. Pero, siguro, pag inulit ko to, dalawang sachet na. Kasi makapal nga yung hair ko, kasi kapal na mukha ko, joke. Kasi makapal yung hair ko. So, baka dalawang ganito yung bilhin ko. And kahit dalawa siya, parang 42 lang, less 50 pesos. Sobrang mura pa rin compare mo. Punta kang salon, di ba? Para magkano yung pinakamurang hot oil ngayon? 500 usually. Lalo na pag sa mall na yung salon. So, ayan, ang ganda lang ng bagsak ng hair ko. So, tomorrow, titignan ko kung ganito pa rin siya. And the day after tomorrow. Thank you guys for watching. I hope you find this helpful. If you have something to share, huwag kayong mag-atubiling ilagay sa comment section kasi I want to read them and hear them. And if you have any product review requests, feel free then to put them down below. If you have any other inquiries, you may email me at mixemotions@gmail.com. And I hope to see you guys on my next video, okay? Huwag niyo kalimutang itag ako kahit sa Instagram or Facebook if ginawa niyo to. And I want to hear your experience with this product. So, thank you and bye-bye!